Magandang araw! Ngayon, ibabahagi namin ang aming refleksyon tungkol sa mahal banal base sa pakikipagtagpo sa banal ni Periods. Sa aming thesis, sinasabi namin na ang karanasan sa banal ay isang malalim na karanasan na nagdudulot ng pagtataka at takot, pagkahumaling at kagalakan na humuhubog sa aming pag-unawa sa buhay at sa ating sarili. Mga suportang punto. Una, sinasabi namin ito dahil ayon kay Periods, ang banal ay maaaring magdulot ng mysterium tremendum, isang damdamin ng awe at takot sa harap ng mas dakila kaysa sa sarili. Pangalawa, bukod dito masasabi rin namin ito dahil ang banal ay may fascination o mahaling at nahihila ang tao rito. At pangatlo, sinasabi rin ito dahil ang karanasan sa banal ay maaaring maging ludens, masaya at puno ng kagalakan. Mga personal na karanasan. Una, upang ipakita ang unang punto, isipin ang papunta ko sa misa at naramdaman ko ang sobrang bigat at presensya ng Diyos. Ito ay nakakapagkumbaba. Pangalawa, bilang halimbawa sa ikalawang punto, isipin ang translasyon sa Black Nazarene, kung saan ang debosyon ng mga tao ay humila sa akin na makisama. Pangatlo, tungkol sa ikatlong punto, naranasan ko mismo noong fiesta sa simbahan, kung saan ang kanta, sayaw at tawanan ay nagpakita ng kagalakan at masayang pakikipag-ugnayan sa banal. Bali ito pagtutol, halimbawa ng bawat suporta. Una, ngunit maaaring mas sabihin hindi kailangan ng takot sa banal, dapat comfort lang ang nararamdaman. Pangalawa, tungkol sa may sinasabing ang paghanga sa debosyon ay may maaaring dahilan o hindi tunay na karanasan sa banal. At pangatlo, may iba na nagsasabi na ang kasiyahan at laro ay maaaring nakasira ng solemne at respeto sa banal. Sagot sa bawat pagtutol. Una, sinasabi namin na ang o at takot ay hindi sumasagka sa comfort. Pangalawa, sinasabi namin na kahit sa social media, sa social influence, ang personal na tugon ng o, debosyon at pagmumuni-muni ay nagpapatunay sa pagkahumaling sa banal. Pangatlo, sinasabi namin na ang kagalakan ay playfulness ay pwede namang makasabay sa respeto ng solemnity. Mga halimbawa mula sa sariling karanasan ng sagot sa pagtutol. Una, noong dumaan ako sa personal na problema, ang pag-alala sa dakilaan ng Diyos ay nagbigay sa akin ng lakas at tapang, hindi lang takot. Pangalawa, ang debosyon ng iba sa translasyon ay nag-udyok sa akin ng magdasal. At pangatlo, ang masayang pagkikilahok sa misa at festa ay nagpapatibay sa aking pakiramdam at ang pagsama ng respeto at kagalakan. Konklusyon. Sa aming konklusyon, sinasabi namin na ang karanasan sa banal ay may kasamang o atraksyon at joy. Kahit may mga pagtutol tulad ng takot o kasiyahan, ang banal ay nananatiling transformative at makabuluhan sa buhay ng tao. Sariling insight. Una, ang tunay na karanasan sa banal ay balanse ng awe, attraction at joy. Pangalawa, kailangan ang personal reflection at openness para lubos na ma-appreciate ang karanasang ito. At pangatlo, ang banal ay pwedeng gumabay sa moral at spiritual na paglago ng sa araw-araw na buhay. Mga aplikasyon. Una, harapin ang hamon sa buhay ng may humility at tapang. Pangalawa, palalimin ang personal na debosyon at sa buhay ng spiritual. Pangatlo, makilahok sa mga komunal at masayang paraan ng pananampalataya. At ang kagalakan ay nagpapalakas ng respeto at solemnity. Yun lang po at maraming salamat.